International cyclone named Shanshan, nasa typhoon category na. At ang unti-unting paghatak sa habagat, nararamdaman na ng mga taga Mindanao. Kaya halos buong bahagi ng Central Luzon, kasama na ang Metro Manila Calabarzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao, mas magiging gloomy ngayon ang hipapawid natin dulot ng pagtiral ng southwest monsoon sa timog kaluran ng bansa. At inaasahan naman sa Central Luzon ang patuloy na medyo katamtaman, maaraw at medyo maalinsangan pa rin hanggang sa parte ng Tugigaraw. At malawakang mga localized thunderstorms umiiral ngayon sa Quezon Province, kabilang na ang parte ng Isabela at Kasiguran, Aurora. Pinag-iingat po. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, August 24, 2024. Ang oras natin po sa umaga ay alas 11:01 na ng umaga. So, overcasting gloomy ngayon tayo na medyo hazy at mostly cloudy ang umiiral ngayon sa Metro Manila at the rest ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na sa kalurang bahagi ng katimugan ng bansa At dyan sa may bahagi naman ng halos buong Mindanao, magiging mas gloomy rin tayo dyan. Maulap din dahil sa umiiral na ngayon ang paghatak dyan o pag-iral ng southwest monsoon trap na hunti-unti nang nahahatak nitong si international ning typhoon na si Shanshan. Na gaya na ating mga report ng isang araw nga, asahan within 90-hour period ay yung enhancement ng paghatak sa ating habagat dahil nito sa bagyong itong si Shanshan ay iiral yan pataas hanggang sa Visayas, unti-unti hanggang sa umabot na ng Southern Luzon at Central Luzon within 90 hours habang kumikilos ito pahilaga itong si Shanshan. So makikita natin sa ating lightning detection system ay base sa aking aparato sa Caloocan as of 11 o'clock, nasa 235 total lightning strikes na po tayo. Grabe po, lalo na din sa bahagi nga po ng silangan ng Northern Luzon sa bandang Isabela hanggang Kasiguran, Aurora, sa baybay ng Aurora region ay may mga titinding pagpulog at pagkilat ngayon dyan. So ingat po sa mga kababayan natin at ingat din sa mga posibleng mga biglaang malakas ang pag-ulan at posibleng pagbaha. Bagamat sa kanluran ng bansa, malayo naman sa baybayin ng bandang West Philippine Sea, ang matitinding cluster ng mga thunderstorms na ito ay pinag-iingat pa rin dahil sa lalo na sa bandang Central Luzon, sa kanluran ng Zambales, medyo gloomy din tayo dyan at mga nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero kung pagbabasa natin ang Doppler imagery o Doppler radar imagery natin ay malawakan po at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dito nga po sa may bandang nga po ng Aurora region, kabilang na ang parte ng Quezon Province, ilang bahagi ng Laguna, Batangas, at lalo na sa may bahagi ng Mimaropas, may Mindoro, at sa karagatan ng bandang Bataan area. Bagamat typically mga light at ilang moderate showers ang nakikitaan natin dito, pero asahan ang mga randomized cluster ng heavy rain showers depende sa magiging galaw ng southwest monsoon dito sa timog kaluran ng ating bansa na nag-accumulated na nga po mga folks. Sa current conditions, sa Overcast gloomy haze at mostly cloudy po tayo. Base sa amin sa Caloocan at makikita sa live CCTV snapshot natin ay gloomy nga po ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So, hindi masyado nakaka-penetrate ng todo ang tinding sikat ng araw pero bahagyang humid kami despite na nasa 30 degrees o halos 31 degrees Celsius ang outside temperature namin. So medyo maglalaro ang medyo katamtaman o medyo warm na temperatura pero at least sa ngayon medyo comfortable na maituturing ito. Despite na yung heat index na pakiramdam ay around 44 degrees Celsius according sa ating outside temperature console sa ating dashboard dito sa amin sa Caloocan. Expected dyan dahil po sa maulap tayo ngayon halos maghapon mga folks. Sa lowest temperature na itala na weather station kinilang 1:19 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon nasa halos mainit ang aming temperatura despite na inulan kami kahapon. Mabot ng 34.7 degrees Celsius ang pinakamataas na air temperature sa amin sa Caloocan ng hapon at 1:58 PM na.
So meaning, maging mataas din ang aming heat index kahapon na nasa 49.2 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon. Pero kung pagbabase naman natin ang pH systems in past 24 hours, nangunguna naman ang hinapuan sa may pinakamataas na temperatura nasa 35.4 degrees Celsius. Sa Baguio City, almost stationary at 18.2 degrees Celsius ang lowest sa kanila. At sa Inula naman ang bandang Coron, Palawan na may 80 mm na heavy rain experience na mga total rainfall sa kanila. Well, naipalitan na nga natin yan kahapon, makakaramdam ang bahagi nga po ng Mimaropa, lalo na't accumulated tayo ng southwest monsoon na naman dahil sa unti-unting nakahatak nitong bagyo. Despite na napakalayo at nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. 4.2 mm ang total rainfall sa amin sa Caloocan. So, in the last 7 days, nasa total of 53.1 mm ang naging total rainfall namin. So, for the month of August, sa amin sa Caloocan, nasa 246.9 mm ang total rainfall namin so far dito sa amin sa Caloocan. Sa church humidity, nasa 76%, katamtaman, bumaba ito ng 3% since last hour, at bahagyang medyo moderate pa rin ang ating atmospheric pressure at 1,009 hectopascals, and steady ito since last hour. So, maaaring magkaroon ng mga localized thunderstorm, pero banda medyo malapit siguro sa Metro Manila area. Sa high tide and low tide status natin ay may 2 hours and 20 minutes pa to maximum high tide o mamayang 1:21 p.m. So, kung kayo ay papalaot ngayong Sabado, lalo na sa kalurang bahagi ng katimugan ng bansa, ingat po, asahan po, malakas po ang bugso dyan. Pero kung i-confirm natin base sa ating gale force notice, kung pagbabasa natin yung wave height at posibleng gale warning, well, wala naman tayong nakikita na nakataas na gale warning dito. Medyo ingat na lamang, lalo na sa mga lalayag sa may bandang kaluran nga po ng bandang South Luzon, pababa na yan ng Zamboanga Peninsula. Dahil mataas po ang accumulated ng southwest monsoon dyan. So, makakaramdam pa rin kayo ng bugso ng hangin dyan dulot ng trough ng southwest monsoon dyan. Lalo na dito sa may bandang Zamboanga dahil nakahatak na po yung monsoon trough na nag-i-extend nga po dito patungo sa direksyon ni Typhoon Shanshan. Although walang naitala na pagtaas ng ating wave height at gale force wind ayon dito sa ating significant wave height monitoring. Nanatiling moderate ang ating air quality na nasa 54 index. So medyo magmas pa rin tayo sa mga sensitibong mga baga dahil nasa at least 13.68 micrograms per cubic meter ang ating air quality base na rin sa actual na reading ng aking aparato sa Caloocan Grace Park. So inaasahan sa ibang bahagi ng Metro Manila maglalaro sa moderate ang ating air concentration. So, magmas na po tayo mga folks. Baka lamang, dulot lamang yan ng smog. So far, wala na tayong naitalang pagtaas ng VOG mula sa mga bulkan. Dahil medyo kumalma na rin si Taal Volcano. Sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 a.m. at pinasang lulubog ito mamayang 6:13 p.m. Ang ating namang buwan na nasa 76% illuminated na lamang po o Waning Gibbos ay sisikat naman mamayang gabi at 9:41 p.m. na at kinabukasan na ng umaga ng 9:47 a.m. naman niya ito lulubog. So halos paalanganin na ang pag-moonrise ng ating buwan. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang Linggo na po yung bukas, magiging partly cloudy. So tuloy-tuloy po magiging partly cloudy ha. At asahan ng mga localized thunderstorms lalo na sa may bandang katimugang bahagi ng Luzon. At asahan din ang mga kalat-kalat at mga pagkulog at pagkidlat. Ganon din bukas, stationary. So, pare-pareho lang ang mararanasan natin yung araw hanggang bukas po ng Linggo. So, magdala ng pananggalang sa mga lumalabas sa ating mga tahanan. Ingat na lamang sa biglaang pagbaha kung sakali, lalo na sa katimungang bahagi ng bansa na mas makakaranas ng mga malakasang pag-ulan. At 100% chance po ang pag-ulan natin ngayong araw. Bukas naman ay nasa 71% daw ang chance ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 32 degrees Celsius and lowest temperature expected, 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin sa heavy rain potential. Mataas ang heavy rain potential nga po sa may bandang Quezon Province ka po. Ayan. Kasama na ilang bahagi ng Kasiguran Aurora, pababa na yan ng bandang General Nakal, damay na ang isla ng Polillo Island, at dyan sa pating nga po ng Bicol sa may Camarines Norte, at the rest ng bandang Bicol region ay makakaranas kayo ng maulap na yung pakunin ngayon,
at mga kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers. Ingat po sa potensyal na pagbaha, lalo na sa may bandang Balay Aurora, yan, ay ingat po dahil nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga heavy rain showers at mga violent thunderstorms. Ingat po mga folks. At dito naman sa may kaluran naman ng bandang Zambales, Central Luzon, pababa, kasama na ang bahagi ng Metro Manila at Mimaropa, magiging maulap po tayo, very gloomy po tayo at haze. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dahil sa malawak na accumulated na southwest monsoon sa katimugang bahagi nga po ng bansa. Mula pa kahapon ay ibinalita na natin ito mga folks at inaasahan na natin na nagkakaroon na ng accumulated enhancement ng southwest monsoon na nararamdaman ngayon ng mga taga Mindanao. So ingat din po, asahan po mga kalat-kalat na pag-ulan, moderate and heavy rain showers po sa kanluran at silangan ng Mindanao, lalo na ng mga taga Surigao del Norte, Caraga area at Davao de Oro region. At damay na rin ang bahagi ng Davao Oriental area. So yung mga bahagi na yan ay asahan po at kung dito naman sa may mga extreme na Luzon, mula Batanes, Lupot Islands at ilang bahagi ng Ilocos Norte, Apari at ilang portions ng Cagayan Valley. Medyo katamtaman muna, medyo mas maaraw kayo ngayon dyan hanggang sa may bandang Santa Ana at Tugigaraw area. Pagkamat magkakaroon kayo ng mga randomized na magiging gloomy ang inyong paligid, lalo na sa mabandang Tugigaraw, expected na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So hindi na natin masyado isa-isahin ang bandang Southern Luzon dahil ang buong bahagi nga po ng Southern Luzon kasama na ang Calabarzon, Mimaropa, at Visayas ay very gloomy po tayo dyan at scattered ang mga cluster na mga heavy rain potential po sa mga bahagi ng yan. So mula dyan sa bandang Southern Luzon, mula dyan sa bandang Cavite, pababa na yan ng Laguna, Batangas, kasama na, Camarines Norte, Camarines Sur, sa may bandang Bico region, Irigal, Legazpi, hanggang Sorsogon, magiging gloomy tayo dyan, clustered din po mga pag-ulan, lalo na sa may bandang Catanduanes, and the rest ng mga isla sa may Sandol Luzon, Marinduque man yan, Maparomblon man yan o Masbate, at sa Visayas naman ang buong bahagi ng Panay Island at Negros Region, damay na ang bahagi ng Cebu at Bohol, dyan naman sa may bandang Eastern Visayas sa may Leyte, magiging partly cloudy to mostly cloudy din tayo dyan, and the rest ng Eastern Samar Region. Bagamat may mga ilang parte ng probinsya sa may bandang Eastern Samar na medyo katamtaman ang lagay ng panahon, pero asahan na maya-maya naglalaro sa biglang gloomy at biglang buhos ng ulan ang mararamdaman ninyo dyan. Dahil very accumulated po ang water vapor at humina na rin ng husto ang easterlies, so mas lalawak po ang range ng mga cluster ng kaulapan nito dala ng southwest monsoon natin. Sa timog kaluran ng bansa, magdudulot po yan ng mga ilang kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers. Ingat po sa mga pagbaha, lalo na nitong maghapon mga folks, dahil despite wala naman tayong bagyo sa loob ng park, ay yun namang lalaruin itong si Shanshan sa ating habagat ang magdudulot naman na mga pag-ulan sa atin sa bansa sa loob ng 90-hour period na po yan. Dahil long run po ang mangyayari na mahahatak ang ating southwest monsoon na magiging extension na as monsoon trough nga po. Ayun, kitang-kita naman sa satellite imagery ang lawak ng nahahatak nito si Typhoon Shanshan. Gaya ng ating sinasabi na oras na lumalakas ang isang bagyo, lumalakas din ang paghatak nito sa ating southwest monsoon winds. At ramdam na ng mga taga Mindanao. At unti-unti yan, tataas yan hanggang sa may bahagi nga po ng Southern Visayas all the way hanggang Southern Luzon yan sa mga susunod araw. Probably mga hanggang Lunes o Martes na yan, mararamdaman natin ang galaw ng southwest monsoon na mahahatak nga po ng bagyong ito. At yung bahagi naman ng bahas sa Metro Manila, kanina nabanggit na natin, magiging madalas ang gloomy natin mga folks. So magdala po tayo ng mga payong dahil asahan sa maghapon ang biglaang buhos ng ulan kagaya kahapon. Well, sa magtatanong kung mataas ba ang water accumulated vapor, kitang-kita naman sa ating satellite imagery, courtesy of CIMMS. Kitang-kita ang napakalawak na above 50 mm ang water vapor surface sa buong bahagi nga po ng Southern Luzon. Kitang-kita po yan, no? Yung pinaka-violet color. Yung mga violet color, mga above halos 50 mm po yan. Minimum na siguro mga 33 mm po hanggang 50 mm. At kung mas worse, maaari pa yung masihigit sa 50 mm ang accumulated water vapor. Meaning, yung mga area na yan, mas makakaranas po ng mga biglaang kalat-kalat na mga pag-ulan
at ilang mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng kanlurang bahagi ng bansa, which is mas ramdam ang unang bugso ng hatak ng southwest monsoon wind flow. So yan po ang malino natin paliwanag dyan ha. So sa mga kababayan natin, huwag na po tayong magtaka kapag nagkaroon kayo ng biglaang heavy rain showers sa nabanggit kong mga lugar sa timog kanluran ng bansa. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. At kung papansinin natin yung status nitong si Typhoon Shanshan na tinawag sa international name since nasa labas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility at maliit ang tsansa pa na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gaya na ating report, since isang araw, napakataas ang confidence ito na pahilaga po ang kilos niya dahil halos 95% na ang tugma ng mga forecast ng mga iba't ibang mga weather agencies. So very confident po tayo na hindi na ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. So far, as of 11 o'clock AM, base sa aking tropical cyclone sector, na aggressive forecast ay makikita natin ay nasa ang kanyang 1 minute average wind speed na ngayon, nasa 125 km per hour. Category 1 typhoon na po ito at bugsong umaabot na ng 156 km per hour. So, kung pagbabase naman natin sa Pilipinas, yung 10-minute average ito, nasa severe tropical storm category at 93 km per hour at bugsong umaabot ng 115 km per hour. Pabilis na ang pagkilos nito, pahilaga at 22 km period. So, dahil medyo bumibilis po ang pagkilos niya, iikli rin ang oras ng duration ng ating mga forecast. So, inaasahan natin o base sa mga forecast, ay posible na itong maging super typhoon category according sa mga extended forecast. Probably mga within 50-hour period kapag nanatili ang mabilis na pagkilos nito na hindi bababa sa 20 km per hour yung movement speed. And as of 9:15 AM na sinukat ko kanina, ang lokasyon ngayon nitong si Typhoon Shanshan nasa layong 2,011 km east ng Basco, Batanes. So mula rito yan sa Basco, Batanes hanggang sa pinaka-position nito. Since 9:16 AM ay ang lokasyon niya nasa 2,011 km nga po east ng Basco, Batanes. Labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo pa sa border ng ating PAR. So wala naman pong masyadong significant na papasok ito bukod tangi lamang na mahahatak sa ating habagat o southwest monsoon na nararamdaman na nga po ng mga taga Mindanao sa ngayon. So yun lamang po magiging epekto sa atin itong si Shanshan sa bansa hanggang sa susunod na 50-hour to 90-hour period mga folks. At according naman sa ating mga forecast mula sa Tropical Cyclone Track Primary sa aking website, makikita po na patuloy itong mananatili as typhoon category daw at inaasahan nga po within or next 80-hour period to 90-hour period ay inaasahan daw ang forecast ito posible pa umabot ng super typhoon category. So probably nasa may bandang southern Japan ito o southeast na ng Kagoshima, Japan. Probably mga Lunes na siguro yan o Martes. Kung titingnan natin dito ay ang date niya is August 27, 2024, meaning mga Lunes o Martes na po ito. Next week o this coming weekdays po na posibleng maging super typhoon category pa. At ayon sa forecast track extension niya, inaasahan daw ito na maglalandfall sa babandang Wakayama at babagtasin ito ang mga lugar ng Nara hanggang diyan sa may bandang pagitan ng Kyoto at Nagoya, Japan. So sa mga Pilipino natin, bandang Osaka, Kyoto o Nagoya man yan, paghandaan na po nito dahil lalo na may potential pa itong maging super typhoon dahil dagat po ang dinadaanan nitong si Typhoon Shanshan. So maaari pa talagang mag-enhance yan o lumakas pa ng husto. Medyo mabagal nga lang po ang progress dahil according nga po sa mga report ko since ilang months ago pa, nabanggit na natin na nasa inactive po ang ating sea surface temperature. So dahil inactive po ang temperatura, hindi masyadong mainit at hindi masyadong malamig ang karagatan sa Western Pacific natin, kaya medyo mabagal din ang pag-enhance ng mga bagyo depende sa temperatura sa dagat. Kaya medyo tumatagal pa na magkaroon ng next enhancement ng kanyang intensity. Hindi gaya ng mga nakaraan na kapag mataas ang temperatura ng dagat, nagkakaroon po ng rapid intensification. Pero dito, normal lamang po
ang magiging intensification niya. So medyo mabagal-bagal po talaga yung paglakas niya. Very slow lamang siya o normal lamang yung kanyang pag-intensify. Kasi naman sa ating TC track converted sa oras sa Pilipinas, inaasahan daw o posibleng maging super typhoon category ito sa Martes na po or bandang Martes na ng madaling araw. So August 27 nga po, pinapakita rito. Ayan o. Oras natin yan sa Pilipinas. So mga bandang, kung hindi 9 o'clock AM, probably mga bandang madaling araw. Kasi bumilis na po ang kilos nitong si Shanshan, so maaring bibilis din ang progress ng forecast na ito. So between yan, mga Martes po, na posible pa siyang umabot ng super typhoon category. At sa loob ng 24 o hanggang 38 oras o 48 hours rather, ay mananatili daw ito as typhoon category. So, tingnan na lamang natin, maaari pa pong magkakaroon ng pagbabago yung kanyang intensification. Depende yan sa dadaanan niyang temperatura sa karagatan. Kung titingnan naman natin yung kanyang floater, kita naman po na medyo nagkakaroon siya ng air inflow, yung malamig na hangin na nag-i-inflow sa kanya na humahalo sa pinaka-circle ward, kaya medyo hirap pa siyang magkaroon pa ng more than intensification. Pero napaka-organized po ng kanyang sirkulasyon at maganda po yung kanyang upward low convection, yung kanyang vertical flow, hindi naman masyado malakas yung vertical shear na tumutulak sa kanya pahilaga. Kaya ang nangyayari medyo mabagal lamang dahil yung dito sa may bandang silangan o southeast ng Japan, medyo may high pressure area po kasi sa paligid na to. So medyo nagkakaroon pa ng struggle. Nagkakaroon ng hirap o struggle itong si Shanshan na kumilos papahilaga. So, medyo nahihirapan pa siya. Pero sa ngayon, medyo bumibilis na po kasi ang kilos niya. So, malamang yung kanyang pagbilis maaring dito lamang sa steering environment. Dahil yung steering environment na tumutulak sa kanya, pahilagang kanluran, maaring ito ang dahilan kung bakit medyo bumibilis yung pagkilos niya pahilaga at nagiging 22 kilometers per hour yung kanyang movement speed. So, nakatulong sa kanya ng bahagya yung environmental steering environment sa kanya para kumilos ito ng mabilis-bilis. So, yun lamang po at makita natin maganda pa rin yung wrapping convection niya at yung kanyang water vapor, hindi pa masyado ganun kalawakan pa yung kanyang water vapor na magdadala po ng pag-ulan kung sakali. So, hindi pa masyado, medyo intact pa yung water vapors niya. So, hindi pa masyado ganun kalaki yung dala niya, mga around 300 millimeters approximate ang dala niyang ulan. So, medyo hindi pa ganun katindi yung kanyang inilalabas na ulan kung sakali. Since nasa dagat pa ito, maaari pa itong mas lumakas o mas lumawak pa. Depende na lamang yan sa mga susunod na araw. So, sa ating topper sa contract combination naman, ganun din ang pinapakita at dito ay medyo bumilis din ang pinapakita ng track nito. At makikita nito medyo mas kumabig siya ng bahagya. Ang data nito ay courtesy of Joint Typhoon Weather Centers. So medyo kumabig siya. Pero despite na medyo kumakabig siya west-northwestward, ay makikitang hindi ito magkakaroon ng pagtungtong o lumapit man lang o dumikit sa ating Philippine Area of Responsibility. So, napaka-libre po na hindi talaga magkakaroon ng pagkakataon na nakapasok ito ng ating PAR hanggang sa ito'y tumungo na sa may bandang Osaka, Japan area. So, ingat na naman sa mga kababayan natin sa bandang Osaka, Nagoya o Okayama or bandang Kobe. Medyo paghandaan na po ng ating mga kababayan just in case. Pero dahil napaka-advance ng technology ng Japan pagdating sa tropical cyclone monitoring, alam kong handang-handa na ang Japan sa paglapit nitong si Shanshan. Samantala, hanggang ngayon ay naka-active pa rin sa ating tropical cyclone sector kung si 91W. Well, kung makikita natin, although napakahilaw ng kanyang low-level convection, pero patuloy pa rin na nagsisirculate siya ha. So napakalakas ng tulak sa kanya despite na malakas din yung vertical wind shear sa kanya pa southwest oh. Yun oh. Despite na malakas yung tulak sa kanya, pinanatiling intact yung kanyang low-level convection. So, ilang araw na itong paikot-ikot at namamasyal dito sa bahagi nito ng Okinawa Islands, Japan. So, kung susamahin natin siya mula sa pagiging 99W na yung mga nakaraan, ay makikita natin o mapapansin natin ito na ang pinakamatagal na invest
na nagpapaikot-ikot na ito sa karagatan nito ng Okinawa, Japan ng halos mahigit 1 linggo na. Nagbago lamang yung kanyang code index pero siya pa rin itong si 99W ng mga nakaraang linggo pa. Na until now, aktibo pa rin yung kanyang low-level convection. According na rin kay Japan Meteorological Agency, tinaas na nila ito as Tropical Depression 91W. Pero very insignificant pa yung intensity niya o yung medyo hilaw o medyo manipis pa yung kanyang upward low convection maging yung kanyang low level convection. So hindi ganun katindi yung kanyang cyclonic circulation na nararamdaman ng mga taga Okinawa Islands, Japan. Diyan sa may bandang mga isla na yan. So yun lamang at hindi masyado ramdam ng mga taga Okinawa yung medyo lupit itong C91W. So despite na itinaas nila ito as tropical depression according kay Japan Meteorological Agency. So hindi masyado nila concern yan. Ang mas concern na binabantayan itong si Typhoon Shanshan na posible pa nga umabot pa nga sa super typhoon category this coming weekdays, bandang Tuesday. Ang approximate ahead of time niya. So yun lamang ang pinaka-analysis natin para sa bagyong ito. Ang paghandaan lamang natin mga folks yung epekto ng magiging hatak sa ating habagat hanggang sa Lunes at Martes na yan mga folks. Ngayon, meron ba tayong susunod na posibleng invest na darating? Na this time ay papasok sa ating PAR? Well, sa ngayon, kasi sa mga computer models, wala naman po. Bukod tanging ang pinaka superstar ngayon dito sa ating computer models, itong si Shanshan lamang. Pero so far, wala tayong namamataan na anumang aggressive na tropical wave dito sa may bandang equatorial line sa loob ng 3 araw mga folks. Kay SMWF, ganun din, wala rin tayong nakikita na kasunod ni Shanshan, just in case. Hindi naman masyadong ramdam itong si 91W. So, wala masyadong concern dyan. Pero the rest, wala naman tayong namamataan dito, maging kay SMWF, maging kay NABGEM mga folks. So, at least within this coming weekdays, wala tayong inaasahan na may mabubuong kasunod ni Shanshan na lalapit sa PAR o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang this coming weekdays. Sa ating global spectrum model, ganun din, pero may mga nakikita dito mga ilang shallow o tropical wave na medyo pumapasok sa ating PAR dito sa may bandang silangan ng Mindanao at isa dito sa may bandang kasunod ni Shanshan. Bagamat very insignificant, ay babantay na lamang natin until na may lumabas sa ating mean winds monitoring sa susunod na 2 araw o 3 araw pa. So, kasi ang forecast ito naglalaro August 26 to 29, 2024 yung extended forecast. So, tingnan natin at mula sa mean sea level pressure ay hindi naman masyado kita pa yung pinaka-shallow na circulation dito. Napakababa pa at very disorganized pa kung sakali mangyari ito sa actual. Dahil kung pagbabasehan natin yung wind convergence, disregard kay Shanshan dahil very aggressive na siya, ay masyado pang insignificant, napaka-unfavorable pa nung nasa area na ito dito sa may bandang Caroline Islands. So wala pa tayong inaasahan na susunod dito at wala pa naman tayong nakikitaan na posible pang panibagong tropical wave sa silangan ng bansa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Magiging concern lang talaga natin this coming week ay yung habagat na mahahatak ni Bagyong Shanshan. So, kung titignan natin yung total ng mga pagkulog at pagkilit sa bansa since August 18, mapapansin natin ay karamihan pinakamalapit sa amin, 7 km at 14 km ang pinakamalapit. Kahapon, nasa 15 km po ang pinakamalapit sa amin at mukhang ito yung pinakamaraming naging localized thunderstorm sa amin kahapon. Base dito sa aking monitoring graph. At ngayong araw ay nasa so far 117 km, malayo-layo naman yung range na nadedetect ng aking lightning detection system. Pero malinaw dito na nagkakaroon ng fluctuating ng mga lightning strikes within 6 km ang pinaka-range according dito sa aking monitoring. So kung papansinin natin, mukhang marami-rami ang naging lightning strikes ngayong araw at base sa aking aparato, nasa 177 lightning strikes. Kung kamustahin naman natin yung pinaka-summary ng lightning strikes base sa detection sa aking aparato sa Caloocan, pinakamataas na umaabot sa 8,563 ang total lightning strikes.
sa layong between 3,000 km hanggang 1,500 km. Percentage ito na accuracy at least above 90%. So at least 8,563 ang total detected lightning strikes. Typically, northeast po ang detected active. Probably dyan yan sa may bandang northeast ng Luzon. At dito naman sa may bandang southeast naman, bandang Calabarzon area o Bicol region area. So yun lamang ko, at least within range of 2,251, mahigit ang lightning strikes ang nadedetect ng aking aparato wala pa kahapon. So, asahan natin na marami naman po mga localized thunderstorms natin sa bansa. Ingat po sa mga kababayan natin dahil mukhang mas marami ang asahan nating localized thunderstorms ngayong araw. Samantala, sa ulat lindol, so far, wala naman tayong nadedetect mula sa medyo malakas sa magnitude dyan sa bahagi nga po ng Northern Samar na nadetect ang aking aparato. Pero ngayong araw, so far, wala naman tayong nadedetect mula sa aking seismograph sa Caloocan. Pero kung titingnan naman natin yung historical o yung total import earthquake since kaninang madaling araw, meron tayong naitala na isang magnitude 4.2 dito sa may bandang southeast ng Balot Island na naman o halos bandang Indonesian Peninsula na. Naganap ito kaninang 12:17 AM sa may southeast ng Balot Island na naman o halos dito na yan sa may bandang Indonesia ng Northern Maluku Islands. At dito naman sa pagbabase naman natin sa Pilipinas, Davao Occidental naman ito. Magnitude 4.2 at lalim na 197 km. So, hindi masyado dama. And after dyan, so far ay wala naman tayong na-detect na kasunod ng magnitude 4.2 pero marami-rami na kagad ang naitalang mga pagyayanig. So, titingnan natin yung historical earthquakes for the month of August 2024. Yan. So, kung titingnan natin, kung nakakailan na mahigit sa 1,000 ang total earthquakes. Sa total of 1,197 ang total earthquakes na natin. Nasa 1,130 naman ang magnitude 2.0, 61 naman sa magnitude 4.0, which is pang 61 na itong sa may bandang Balot Island, Sarangani. 4 sa magnitude 5.0 at nanatiling 2 ang ating magnitude 6.0. Mahigit dyan, wala namang nadagdagan so far, pero marami naman na agad. Halos magwa 1,200 earthquakes na po ang naitala natin for the month of August. So mukhang mahihigitan na nga talaga ang total earthquakes last month ng last month ng July 2024. So tingnan natin mga folks kung posible pang umabot po ng 1,300 earthquakes. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, August 24, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Sabado, August 24, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga hindi pa nakasubaybay at naka-monitor sa ating webpage, sa ating dashboard, lalo na dito sa amin sa Caloocan, para sa gusto malaman ang dynamic events at real-time mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa Litbang Weather Agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.